Hello guys! Have a blessed Monday everyone! Ayan, ito ang kauna-unahang vlog ko sa araw ng September 1. Okay, mga kapatid, may pag-uusapan po tayo. Ang dalawang uri ng karma. Ayan. So, bago natin umpisahan ang vlog na ito, gusto ko pong magpasalamat sa lahat sa inyo. Sana po ay subaybayan po ninyo ako hanggang sa dulo ng aking video. Ang pag-uusapan po natin ngayon guys, ay yung dalawang uri, kung ano ang ibig sabihin ng karma. Ayan, dalawang uri ng karma. Dalawang ibig sabihin ng karma. Ayan, may good karma at saka may bad karma. Ayan guys, ano po ang ibig sabihin ng good karma? Ayan, tatalakayin natin guys. Ang good karma po ay, halimbawa po, nakagawa po kayo ng maganda sa kapwa nyo, gumawa kayo ng pinakamaganda sa lahat na nagawa nyong pinakamaganda sa inyong buhay sa kapwa nyo tao, yan po ay good karma. So, ibig sabihin, kung nakagawa kayo ng maganda sa kapwa, tumulong kayo na walang kapalit, gumawa kayo ng mga paraan para tumulong sa iyong kapwa at saka tumulong sa inyong pamilya o kahit na sino man na malapit sa inyong puso, kaibigan o kamag-anak, basta tumulong po kayo ng maganda sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao, na kahit na alam natin na kahit tumulong tayo sa ibang tao ay hindi natin hindi natin aasahan na sila rin po ay ibabalik nila sa iyo yan. Yung ginawa nyong kagandahan, yung ginawa nyong kabutihan sa kapwa nyo tao, wag po nating isipin na ibabalik nila yan sa atin. Kung ano yung kagandahan na ginawa natin sa kanila, wag nating isipin at wag nating ipasaloob sa ating puso na kung ano yung ginawa mong mabuti ay ibabalik din nila sa iyo. Hindi. Kasi ang mga tao guys, iba ang mga tao ngayon. Hindi katulad noon. Ang mga tao ngayon, mga high pride, may mga ugali na ayaw nilang magpababa, di ba? May mga tao talaga na ayaw nilang may ibaba yung pride nila. So yan po guys, ang mga halimbawa ng sinasabi ko na good karma. So ngayon guys, dito sa ating kapanahunan ngayon, sa kapanahunan natin ngayon guys, ay hindi mo talaga aasahan na yung taong tinulungan mo ng higit pa halos sa isang buhay mo, itaon mo na lahat sa kanya, ibinigay mo na lahat sa kanya, tinulong mo na sa kanya. Huwag mo asahan guys na ibabalik at babalik niya yan sa iyo, hindi, kundi ikaw pa ang magiging masama sa kanila. Okay? So nagets nyo ba yung ibig kong sabihin guys? So ngayon guys, kahit na gumawa tayo ng maganda, tayo pa rin minsan ang nagiging masama sa mata nila. Yan. So ngayon guys, wag nating asahan na sila mismo, yung mga taong tinulungan natin, sila yung magbalik sa atin. Kung ano yung ginawa nating kabutihan, kung ano yung ginawa nating mabuti sa kanila, wag nating asahan na sila rin mismo ang magbalik sa atin. Kasi alam mo ngayon, sa panahon ngayon, never at wala ka pang makikita. Meron siguro pero iilan lang. Karamihan talaga ay hindi yan ibabalik sa iyo kung ano ang naitulong mo sa kanila. Kundi ito, masakit na katotohanan, sila pa ang galit. Sila pa ang magsasabi kung bakit. Diba? Kung sino pa yung tinulungan mo, minsan ikaw pa yung magiging masama sa paningin nila. Ayan. So guys, yan yung mga halimbawa ng good karma ha. So wag niyong kakalimutan na ang good karma na ginawa natin ay wag nating asahan na yung mga tao na tinulungan natin sila mismo ang magbalik sa atin. Hindi. Kundi ang gawin po natin ay ipagdasal natin sila. Ipagdasal natin sila. At syempre, hindi natutulog ang Diyos. Nakikita lahat ng Diyos yan. Kung ano ang mga ginawa natin, kabutihan sa kapwa. Nakikita yan ng Diyos. Nakikita yan ng Diyos kung ano yung mga pinaggagawa natin, yung mga naitulong natin sa kanilang kabutihan. Nakikita yan ng Diyos. So, hayaan natin guys na ang Diyos mismo ang magbalik. Kung ano po yung nagawa nating kabutihan, kung ano po ang nagawa natin sa kapwa nating mabuti, ay hayaan na natin ng Diyos ang magbalik sa atin. Ang kagandahan na gagawin natin ay ipagdasal natin sila. Ipagdasal natin sila na sana patawarin ng Diyos. Patawarin ng Diyos sila kung ano man yung mga ginawa nila, kung ano man yung mga sinasabi nila. Ipagdasal natin sa Diyos at ang Diyos na ang bahalang magbalik kung ano man ang ginawa natin kabutihan sa kanila. Okay? So wag natin kakalimutan guys na mayroon tayong Diyos na siya ang mismo ang nakakakita sa atin. At wag natin kakalimutan guys ng Diyos nasa taas, hindi siya nasa baba. Diba? So ibig sabihin, isa lang yan. Kung nakatulong na tayo, ipagdasal natin sila. Kung naging masama sila, kung ang isip nila ay masama tayo,
ipagdasal natin sila, guys. So, hindi natutulog ang Diyos, guys. Yan ang good karma na sinasabi. Okay, ngayon guys, dumako naman tayo doon sa bad karma. Yan. Ang bad karma naman po, minsan kasi nakakasakit ng damdamin, di ba, yung bad karma. Ikaw na nga talaga yung gumawa ng mabuti, ikaw pa yung masama. Ikaw pa ang gagawin nilang masama. Ang bad karma is, kung ano yung ginawa mong masama sa kapwa mo tao, triple ang ibabalik ng Diyos sa'yo. Kaya yan, wag nating kakalimutan na kung gumawa tayo ng masama, magiging triple, hindi lang triple ang maibalik sa atin, guys, kundi triple. Yan, guys, pag gumawa kayo ng masama sa kapwa tao. So, yan, guys, yung ibig sabihin ng bad karma. Alam nyo na, kung bastos ka, kung gumawa ka ng hindi maganda, at saka yung mga masasamang ugali na meron ka, tapos ang sama-sama ng ugali mo sa tao, yan ang bad karma, guys. Yan yung kung ano yung gagawin mong masama sa kapwa mo, talagang ibabalik yan ng Diyos. Ganyan din ang good karma. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mong kabutihan, ibabalik ng Diyos yan ng triple. Hindi lang triple, kundi mas higit pa dyan. Kung gumawa ka rin ng masama, ganun din ang gagawin ng Diyos. Ibabalik din ng Diyos sa iyo ng triple. Hindi lang triple, kundi mas higit pa dyan. Kaya guys, ano ang gawin natin? Magiging mabuti po tayo sa mga taong nakagawa sa atin ng masama. So, yun guys. Yun po ang gagawin natin, guys, no? Kundi ipagdasal natin yung mga tao na gumawa ng masama sa atin, yung gumawa sila ng hindi maganda sa atin, yung pinagsalitaan nila, nagsasalita sila ng mga masasakit na hindi kailanman minsan hindi natin natatanggap sa ating damdamin, yung mga masasakit na sinabi nila sa atin. Siyempre, di ba, ang sakit na tanggapin yun, pero leave it to God. Masakit talagang tanggapin yun, pero ipagdasal natin habang dinadasal natin sila, habang ipinagdadasal natin sila, guys, yung mga tao na yan ay unti-unti rin nawawala yung sakit, yung nararamdaman nating sakit, at doon natin malalaman, guys, na talaga may Diyos, talagang kumikilos ang Diyos para sa atin. Kaya wag nating kakalimutan na ipagdasal natin yung mga taong gumawa ng masama sa atin, at himingi tayo ng patawad para sa kanila, no? Kasi ang Diyos ay nagpapatawad, higit sa lahat nagmamahal sa atin. Kaya yan, guys, thank you, at sana naunawaan ninyo ang paliwanag ko sa inyo. Kaya magiging mabuti po tayo palagi sa tao kahit na masama sila. So, ipagdasal natin sila. Kasi alam nyo, sa panahon natin ngayon, malapit na po talaga ang Diyos. Darating na, malapit na paparating na ang Diyos. Malapit na talaga. Kaya sana po ay magdasal tayo, humingi ng tawad araw-araw sa ating Panginoong Hesus. Kayo na po ang tumulong sa mga kapwa natin na magdasal para sa kanila. Okay, so ayan, thank you guys, and thank you for watching. Sana ay may natutunan po kayo. Maraming salamat po, at sana kayo na po ang magdasal sa kanila. Okay, so thank you once again, and bye-bye. Thank you everyone, thank you for watching. God bless.